Hello po mga farmland, maulang hapon po sa ating lahat. So nandito po ako sa property po na ipinagbibili. Ito po ay located po sa San Antonio, Quezon. So para po sa kaalaman ng lahat, ang San Antonio, Quezon po ay malapit lang po siya sa Laguna or sa Manila. Yung iba po kasi ang akala nila pag sinabing Quezon, nasa 7 hours drive po from Manila. So hindi po. Ito po ay malapit po sa Lipa, malapit po sa Star Tollway, kaya po karamihan, madami pong kliyente namin na gusto ay dito kasi 2 hours lang siya from Cavite or sa Manila. Ayan po ay palabas po ng highway, so estimated po 3 kilometers po from the highway. So ayan po ang linya ng kuryente. Ito pong libot ng bakod na pader, ito po yung property. Ito po ay 21,000 square meter or 2.1 hectares po. Yan po yung pinaka-boundary po ng property. Ayan. Ayan nga po. Yan po ay ang harap po niyan ay kay Ayala. Kay Ayala Sobel. So, ito yung property. Estimated po nito, 110 square meters po. Ay, 110 meters ang frontage niya sa kalsada. Along Barangay Cemented Road ang property at ayan nga po yung pinaka-linya ng kuryente at yung kalsada. Yan. Ang property po ay libot ng bakod na pader. So 110 meters ang frontage niya sa kalsada. Tara, pasok tayo sa loob ng property. Ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan ng 2.1 hectares. Yan. Sara muna natin ang gate mga farmland at may mga alagang dog si sir. Ayan po kung makikita nyo. Libot talaga siya ng pader. At nakakatuwa mga farmland kasi nasa 2,000 puno ng kalamansi. Tapos yung dwarf coconut po from Bangkok pa yan. Nasa 100 puno po. So malapit na pong mamunga. Yan, meron silang dragon fruit tsaka po mga papaya. So, sabi po ni Sir, nung may-ari ng lupa, nandito siya sa bahay niya. Last year, ang kinita po sa kalamansi, 300,000 nung ipa-harvest niya. So, hayan nga po, kung makikita nyo, ang daming bunga at ang dami ding nanlalaglag ng mga kalamansi. Ito pong 2.1 hectares po ay libot po ng bakod. So dito sa side na ito, may mga tanim po ito na mga dalandan. So ito po ay may 60 puno po ng dalandan. Ayan, kung makikita nyo po, madami pong bunga yung dalandan niya. So, hindi pa lang po season ng dalandan ngayon. Pasensya na po kayo kasi maulan. Biglang sumama ang panahon dito sa Quezon. So, ayan, makikita nyo, ayan yung pader ng property. Yan
Talagang libot po siya ng bakod. Dito po sa side, sa right side po pagpasok ng gate, mga kalamansi po ay dalandan po sa kanan. Tapos sa left side po mga kalamansi na. Hindi nga lang po namin to mapapalipad ang drone kasi po maulan. Ayan po, nandito po ako sa kabilang side ng property at kung makikita nyo naman, ayan talaga yung pader niya. May income din po sa sa dalandan. Yun nga lang po, nasa 60 lang po yung tanim ni sir. Mas madami po talaga yung tanim niya na kalamansi. 2,000 po puno ng kalamansi. So, bumalik ulit ako sa part dito. Ayan yung bahay ni sir. Ang total lot area po ay 21,930 square meter po. Flat ang property, libot ng bakod na pader. Along Cemented Road, Barangay Cemented Road. And ang presyo po nito 1,500 pesos per square meter. Naka-fix po yung may-ari doon. Libot na po ng bakod. May isang malaking bahay, 5 bedroom. Lahat po ng kwarto ay naka-split type aircon po. Ayan po, yung iba pong buko, may bunga na, yung ibang nyog. Grabe po, kadami ng bunga ng kalamansi. Magpapa-harvest na po ulit ang may-ari. Pagpasensyahan nyo na po kasi maulan po ngayon. Kaya medyo madilim. Ito po ay may solar panel na din po. Pero meron dong commercial na electric. Tapos yung bahay po ay 5 kwarto. Package na po. Kasama na po lahat ng gamit. Sa presyo po ng may-ari ng lupa na 1,500 pesos per square meter. Naka-fix na po dun yung may-ari pero depende pa rin po. Ika nga ay wala namang usapan na hindi napapagkasunduan. So, para po sa mga client or sa mga buyer po na interested dito sa property, pwede po namin kayong i-direct po sa may-ari ng lupa to negotiate po about po sa presyo.
Ayan, meron din po itong rambutan. Meron din mga ilan-ilan na rambutan. Ito po ay may source din ng tubig. So ayan, nandito na po tayo sa kabilang dulo ng property. So yan po yung boundary ng property. Oh. Pangita naman po pag ganoon po. Nakakatuwa naman tong farm. Kahit po mga farmland malawak itong farm eh, yung damo niya bahagya lang po. So hindi po siya nakakatakot ikutin. Kasi nga po may mga kumikilos gawa po ng pag nag-harvest o naglinis po ng kada puno po ng kalamansi. Ayan po. As in, ayan yung pader. Talagang nakakatuwa po mga farmland. Hitik talaga siya sa bunga. Nakakatuwa din yung aso ni sir. Sinamahan ako mag-tour dito sa property niya. Imagine naman po sa 2,000 po na kalamansi. Talagang ang dami nga pong perang dala nito. So ayan po, meron din pong rambutan. Nakakailan na akong puno nakikitang rambutan. So madami din po yung rambutan. Yung rambutan po is bagong tanim pa lang, so hindi pa po yata ito namumunga. Inuulit ko mga farmland, ito po ay 21,930 square meters po. 1,500 pesos per square meter. Naka-fix po. Depende na nga lang po talaga sa pag-uusap ni buyer at ni seller about po sa price, kung kaya pa pong i-negotiate. Ito po ay clean title, solo title po. Buhay pa po ang nakapangalan sa titulo. Madami pong rambutan. Ayan, bagong tanim. Namumunga na yung iba. Kaklaruhin ko lang po kay seller kung ilang puno yan. Kasi hindi po nabanggit kung ilang puno yung rambutan. Ang nabanggit lang po kasi ay ang kalamansi, tsaka po ang dalandan at ang niyog. Ayan po, ito po yung RR na rambutan, yung dwarf. Ayan o, tingnan nyo po kaliit pero may bunga na po. Kahit mga pandakiko ay kayang mamuti dito sa tanim dito sa farm ni sir. Ang farm po ay located po sa barangay po ng Sinturisan, San Antonio, Quezon.
Mga farmland, kung makikita nyo dito, walang damo. Napaka minimal lang. Minimal pa. Hindi, kumbaga hawan. Hindi po kagaya ng ibang farm na napupuntahan ko na talagang madamo. Ito po yung kabuuan talaga, as in malilibot ko kasi meron po siyang bakod yung pader. Ito po dati ay pinag-alagaan po ng manok na panabong. So, si seller po ay tinigilan na niya po ang pag-aalaga ng manok. Ang kabuuan po ng 2.1 hectares po mga farmland ay meron siyang mga hose na nagkaalat para po pag kailangan magdilig, ayan, may mga gripo po dito na available. So meron din silang mga saging. Ayan. Yung ingay na naririnig nyo, yun po ay huni ng palaka. Malayo ng aking nararating mga farmland, pero hindi ako natatakot kasi libot po ito ng bakod na pader. So sugsugin ko lang po yung paikot na bakod ng pader. Doon pa rin ako makakapunta sa frontage. So meron pong kubo dyan, may bahay, siguro taga bahay nung nag-aalaga dito. And then ayun po, may mountain view. Hindi lang po kita gawa ng sobrang kulimlim. Hindi ko na makita yung magandang bahay ni Sir. Tagunan ng kanyang mga halaman. Yung bahay na yon, outside na po yun ng property. Ayan na, nandito na ako sa kabilang side ng property. Ayan na po yung bakod. Yung palang nakikita kong bahay, hindi pala yun yung kay Sir. Labas po pala ng property yun. Ayun o. Kasi nasa labas ng bakod. Ayan, labas po pala yan ng property. Ito po mga farmland ay 1,500 pesos per square meter. Capital gains tax po shouldered by the seller. Ito po yung nilinaw ko. Ang CGT po ay sa may-ari ng lupa. Minsan po kasi meron pong may-ari ng lupa na
nagne-net price po. Yung binababaan nila yung presyo pero buyer na po ang lahat ng sumasagot sa expenses. So dito sa case ni Sir, kanya po yung CGT. Then naka-fix po siya ng 1,500 pesos. Malaki yung bahay niya. Bibidyohan natin. Babalik na po ako dun sa pinaka front. Yung nakabungad. Yun po ay may 5 bedrooms. Lahat po yung naka-aircon split type. Then, lahat ng gamit kasama na din po sa bentahan. So ngayon, ang inaalagaan na lang ni Sir yung mga pusa. Pero grabe. Nakakalula po yung presyo ng kanilang mga pusa. Ayan po yung bahay ng kanilang mga ibon. Meron din po silang mga avocado. Tsaka po yung mga mangga. So ayan na, pabalik na po tayo sa bukana kung saan po nandun po yung bahay ng may-ari. Yung area na yan, dati nga po kasing nag-aalaga si Sir ng manok na panabong. Ay, grabe mga ka-farmland oh. Ngayon ako nakakita ng ganyang kahabang patola. Ang haba ng patola. Mga farmland, ang hindi lang po kasama sa bentahan ay yung sasakyan ni Sir. Ito yung pinaka storage area nila. Ayan yung bahay ni Sir. Ayan, so mga farmland, papasok naman tayo dito sa loob ng farmhouse ni Sir. Ayan yung kanyang front, tapos dito. Tawag dito, open kitchen to. Open kitchen po. May CR din yun. Ayan po yung dirty kitchen ni Sir. Tapos ito po yung open kitchen. So, ito po yung master's bedroom. Ayan po yung alaga nilang pusa. Connected po yun papunta sa open kitchen. Ito po yung CR. Ayan. Ayan ang shower area. So, labas naman tayo papunta dito sa ibang rooms. So, nakakatuwa po kasi ito po ay bahay ng mga pusa. Sabi ni Sir, hindi ng mga tao. So, dito yung pinaka play area ng mga alaga ni Sir. Ito yung bathroom na isa. Ang kada room, Sir, merong sariling CR. Yung limang, room, may sariling CR. Ito, para sa dalawang kwarto. Ito pa yung dito. Iba pa po yan. So, ito po ay
para sa 2 kwarto. So, yan. Yan ang CR nila dito. Grabe mga ka-farmland. Ito po ay hindi daw bahay ng tao. Bahay ng pusa. Ayan. Cat room to. Talagang, ano, nakakatuwa Wala naman. akong pusa. Hindi natutulog. Okay. Kasama niya yung pusa. Ayan yung mga... Tapos, ayan. Ito yung may CR din dito. Tapos, may shower area din. Ang Laguna po. Vlogger yan. Mm. Si Joy. Mababait mga Tagalog. Siyempre, sir. So, may CCTV sila. Oh, secure po yung area. Tapos, kita nyo po, ayun yung si Mr. Ka-Farmland, oh. Nagbibideo sa may gate. Ayan siya. Ayan po, ito po yung room din ng kanyang mga alaga. Ay, ang cute naman. Ayan po siya, oh. Yan ang kanyang pinakalaruan. Dalawa yan. Mm. Tapos isa. Naglalaro, sir? Ito po yung receiving area. Buti yung isang pusa. Isang pusa, dalawa yun, di ba? Ha? Wala, isa na yung nakita ko. Dito, nakatago pala doon. Ayan. Papunta dito sa terrace. Ayun yung direct. Pwede natin buksan. Ah, sige, sir. Ayan po. Ito yung pinaka-terrace nila sa harapan. Oo, mga dwarf, ano po? Siguro, more or less, nasa 100 puno po yun. Ano, ah, 100 puno ng rambutan. Matago yung ano yun. Okay na to? Apo, Magulo lang, dahil kasi yung mga pusa. Ito eh. so, ayan po at dito po nagtatapos mga ka-farmland ang aming pagtutour dito sa property ni Sir. So, ito po yung garahe. Akyat lang po ako. Meron po kasi itong pinaka-terrace sa taas. Ayan. Ang mga pusa ni Sir ay naka-aircon pa po. Sa part dito po may guyabano po. Ayan, mga guyabano at alangka. Ayan. So mga ka-farmland, ayan po nandito na po ako sa taas. May terrace po dito sa taas. So, pag nandito po ang ganda kasi may mountain view po. Ayan. Ayan po, may solar sila, sir. At dito po nagtatapos ang farm tour namin dito sa Barangay Sinturisan po ng San Antonio, Quezon. Inuulit ko, ito po ay 21,930 square meter, 1,500 pesos per square meter. Solo title, clean title po, buhay pa po ang nakapangalan sa titulo. Libot ng bakod na pader. Bye bye mga farmland!
Maraming salamat po sa aming viewers, followers, and subscribers.